Hack Story presents. Wala na akong mahihiling pa, Mrs. Permiento. Ikaw, ang dagat, ang mga bituin. Perfect. Talaga ba, Mr. Pormiento? Kahit isang mainit na tasa ng kape, hindi mo hihilingin? Ang lamig kaya dito sa labas? Sige na nga. Pero dapat, ikaw ang magtitimpla. Iba pa rin kasi ang kaping nagawa ng asawa ko. Nang bola ka pa. Sige na, kukuha lang ako sa loob. Dito ka lang ha? Always. Hihintayin kita. Erickson? Love? Bakit parang umuuga tayo ng malakas? Biglang yumanig ang sahig ng yate, isang malakas at hindi natural na pag-uga iyon na sinundan ng isang kakaibang ugong mula sa ilalim. Baka dahil sa alon, love. Normal lang yan. Hindi eh. Iba yung ugong. Parang galing sa makina. Naririnig mo ba? Anong ugong? Teka. Oo nga. Parang may mali. Manong, okay lang ba tayo dyan? Walang sumasagot. Nasaan ba yung kapitan? Nasa baba, sa engine room. Pupuntahan ko lang saglit. Huwag ka nga alis dyan. Mag-iingat ka, love. Naiwan si Gianna na mag-isa sa deck, nakaramdam ng kaba. Makalipas ang ilang sandali, isang kakaibang amoy ang kanyang nalanghap. Ano yung amoy na yan? Amoy sunog? Sa isang iglap, isang nakabibinging alarma ang umalingaw-ngaw sa buong yate. Ang pulang ilaw nito ay paulit-ulit na kumikislap at nagbibigay babala ng panganib. Gianna, sunog! May sunog! Umalis ka na dyan! Erickson! Nasaan ka? Anong nangyayari? Huwag mo na akong alalahanin. Pumunta ka sa taas. Hanapin mo yung lifeboat. Hindi kita iiwan dito. Babalikan kita. Ang perpektong gabi ay naging isang impyerno. Makapal at maitim na usok ang nagsimulang kumalat, humahapdi sa mata at nagpapahirap sa paghinga. Huwag matigas ang ulo, Gianna. Delikado. Sundin mo ako. Erickson! Ang usok! Hindi na ako makahinga. Tulungan niyo kami! Tulong! Nagsimulang tumakbo si Gianna. Sinubukang hanapin ang pinanggagalingan ng boses ni Erickson. Ang init ng apoy ay ramdam na nila sa kanyang balat. Erickson! Nasaan ka na ba? Hindi ko na makita ang daan! Gianna, sa likod mo. Paglingon ni Gianna, nakita niya si Erickson sa kabilang dulo ng pasilyo. Puno ng uling ang kanyang muka. Ngunit bago pa sila makalapit sa isa't isa, isang maliit na pagsabog mula sa isang silid ang nagpabagsak sa kisame. Isang pader ng apoy ang gumuguhong bakal ang biglang humarang sa kanilang daan at tuluyan na silang pinaghiwalay. Erickson! Gianna, makinig ka. Wala nang oras. Kailangan mo nang tumalon sa dagat. Hindi! Paano ka? Sasamahan kita! Hindi na ako makakaalis dito. Naipitan pa ako. Pakiusap, Gianna. Iligtas mo ang sarili mo. Para sa akin. Umiiyak at umiiling si Gianna. Ang ideya na iwan ng kanyang asawa ay hindi niya matanggap. Ayoko! Hindi ko kaya! Kayanin mo. Para sa pamilyang bubuuin pa natin. Mahal na mahal kita, Gianna. Ngayon, tumalon ka na! Bago pa man makasagot si Gianna, isang malakas na pagsabog mula sa engine room ang yumanig sa buong yate. Ang lakas ng impact na nagpatilapon sa kanya. Tumama ng malakas ang kanyang ulo sa isang matigas na bakal sa gilid ng yate. Ang lahat ay biglang nag-iba. Ang matinis na tunog ng alarma ay biglang humina. Ang nagliliyab na apoy ay unti-unting nagiging malabong ilaw sa kanyang paningin.
Ang huling imahe na nakikita niya ay ang mukha ni Eriksen na puno ng pag-aalala bago siya tuluyang nahulog mula sa yate at nilamon ng madilim at malamig na tubig ng karagatan. Ang ingay ay napalitan ng katahimikan. Ang init ay napalitan ng lamig. Unti-unti siyang lumubog sa kailaliman ng dagat. Walang malay, habang sa ibabaw, ang simbolo ng kanilang pagmamahalan ay patuloy na tinutupok ng apoy. Ang kadiliman ay napalitan ng liwanag. Dahan-dahang iminulat ni Gianna ang kanyang mga mata. Ang una niyang naramdaman ay ang matinding sikat ng araw sa kanyang mukha at ang kirot sa kanyang ulo. Inilipot niya ang kanyang paningin. Nakahiga siya sa dalampasigan at ang tanging naririnig ay ang payapang hampas ng alon. Sinubukan niyang bumangon, ngunit hindi niya kaya. Ineng, gising ka na. Isang matandang lalaki na may kulubot na balat at mabait ang mga mata ang lumuhod sa kanyang tabi. Sino ka? Nasaan ako? Ako si Tomas. Nakita lang kita dito sa dalampasigan habang tinitingnan ko ang mga lambat ko. Ay ayos ka lang ba? Anong pangalan mo? Sinubukan ni Gianna na alalahanin. Pilit niyang pinipiga sa kanyang isip, ngunit wala siyang makitang sagot. Blanco, isang malaking kawalan. Hindi ko alam. Anong hindi mo alam? Ang pangalan mo, Ineng, hindi mo alam. Wala akong maalala. Napansin ni Mang Tomas ang sugat sa ulo ni Gianna. Nag-aalala siyang lumapit at maingat itong sinuri. Nako, malalim itong sugat mo. Siguradong dahil yan sa pagkakabagok mo kaya wala kang maalala. Ay halika, dadalhin kita sa kubo ko. Gagamutin natin yan. Tinulungan ni Mang Tomas si Gianna na tumayo. Hirap man, ay nagawa niyang makalakad habang nakaalalay ang matanda. Habang naglalakad sila palayo sa dalampasigan, muli siyang lumingon sa malawak na karagatan na para bang may hinahanap siyang sagot na hindi niya matagpuan. Sa isang malamig at puting silid, sa isang mamahaling ospital sa Maynila, magkaiba ang sitwasyon. Nakatayo si Elisa Pormiento sa tabi ng kama ng kanyang kapatid na si Eriksen, ang lalaking natutulog ng mahimbing, ngunit napapalibutan nito ng iba't ibang makina na tumutulong sa kanyang paghinga at pagmonitor ng tibok ng kanyang puso. Ma'am Elisa. Doktor, kumusta siya? May pagbabago pa? Ang good news po, stable na ang vital signs niya. Nalampasan na niya ang pinakakritikal na parte. Pero ano? Magsalita kayo. dahil sa tindi ng pinsala na natamo niya mula sa sunog at sa kakulangan ng oxygen sa kanyang utak, si Sir Eriksen ay nasa state of coma. Ang mga salita ng doktor ay tila isang mabigat na pader na bumagsak kay Elisa, ngunit pinanatili niya ang kanyang tindig. Gagaling siya, hindi ba? Magigising siya. Hindi po natin masasabi. Sa ngayon, ang magagawa lang natin ay maghintay at umasa. We will give him the best care possible. Ang asawa niya, si Gianna, may balita na ba ang mga pulis? Wala pa rin po, ma'am. Ang sabi ng Coast Guard, dahil sa bagyo na kasunod ng insidente, naging halos imposible ang paghahanap. Sa gayon, she is still declared missing. Yumuko si Elisa at marahang hinawakan ng kamay ng kanyang kapatid. Kumising ka na, Eriksen. Kailangan ka namin. Kailangan ka ni Gianna. Sa isang penthouse sa Makati, pinapanood ni Ezra Cuevas ang balita. Sa isang malaking flat screen TV,
Ang mukha ni na Erickson at Gianna ay nasa screen na may headline na Trahedya sa honeymoon ng Formiento Hair. Erickson Formiento nananatiling comatose sa ospital, samantala ang asawa nitong si Gianna Gomez Formiento missing at presumed dead matapos ang ilang linggong paghahanap. Pinatay ni Ezra ang TV. Ang silid ay napuno ng katahimikan. Tumayo siya at lumapit sa malaking bintana na tanawang buong syudad. Isang malamig na ngiti ang unti-unting nabuo sa kanyang mga labi. Presumed dead. Comatose. Perpekto. Kinuha niya ang kanyang telepono at may tinawagan. Hello? Yes. Ituloy na natin ang plano. I-liquidate mo lahat ng assets ko sa abroad. I-transfer mo sa bagong account. Yes. The one under the new name. Simulan mo na rin kontakin yung surgeon sa Switzerland. Sabihin mo, aalis ako sa lalong madaling panahon. Ibinaba niya na ang tawag. Tumingin siya sa salamin at hinaplos ang sarili niyang mukha. Sa wakas, Erickson, mapapasakin ka na rin. Aayusin ko ang lahat ng pagkakamali ng tadhana. Ako dapat ang Formiento, hindi siya. Tatlong magkakaibang landas ang nabuo mula sa isang trahedya. Si Gianna na ngayon ay si Anna ay magsisimula ng bagong buhay na walang alaala sa isang malayong baryo. Si Erickson ay nananatiling bilanggo sa kadiliman ng kanyang isipan at si Ezra ay sisimulan ng kanyang madilim na plano para agawin ang isang buhay na hindi kailanman naging para sa kanya. Ang penthouse unit ni Ezra Cuevas ay isang parang sanktuaryo ng kanyang obsesyon. Ang mga pader ay puno ng mga litrato ni Gianna at Erickson mula sa mga society magazines, mga new article at maging mga candid shots na kinuha mula sa malayo. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Ezra sa isang mamahaling sofa, hawak ang isang lumang litrato. Sa litratong yun, 3 bata ang magkakasama. Isang masayang si Gianna, isang batang si Erickson at siya, si Ezra, nakatayo sa likod nila, bahagyang natatakpan ng anino. Noon pa man, Gianna, anino mo na lang ako palagi. Palagi kang bida, palagi kang panalo. Kinuha mo ang atensyon ng lahat. Kinuha mo siya. Pero ngayon, tapos na ang pagiging anino ko. Ako naman, kukunin ko ang lahat ng dapat ay sa akin. Ibinaba niya ang litrato at kinuha ang kanyang telepono. Mr. Tan, it's me. I-proceed na natin ang liquidation. I want all of my offshore asset converted to cash and transferred to the new account. Yes, the one under the new name JP. And make it fast and quiet. Walang dapat na makaalam nito, lalo na ang pamilya ko. Understood, Miss Cuevas. But this is a very large sum. It will take few days to process without raising any flags. Then make it happen. You have 3 days. Ayoko magkaroon ng kahit na anong aberya. Ibinaba niya ang tawag nang hindi na hinihintay ang sagot. Ang bawat kilos niya ay kalkulado. Matagal niya nang pinagplanuhan ng araw na ito. Ang trahedya sa yate ay hindi niya inaasahan. Pero itong nagbigay sa kanya ng perpektong pagkakataon para isagawa ang kanyang plano. Sa kanyang laptop, isang video call ang nagsimula. Lumabas sa screen ang isang lalaking nasa edad 50, nakasuot ng doctor's coat. Ang paligid nito ay isang malinis at modernong opisina. Good evening, Miss Cuevas. I've reviewed the files you sent. Dozens of photos, videos, medical records. Very thorough. Good. So, kaya mo? Miss Cuevas, what you're asking for is unorthodox. We specialize in reconstruction, but to replicate another person's face entirely,
is ethically and technically complex. There are no guarantees for a perfect result. Doktor, I'm not paying you millions for your ethical opinion. I am paying you for your skill and your discretion. This question is simple. Kaya mo ba o hindi? Because if not, I will find someone who can. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Tinitigan ng doktor si Ezra sa screen. Nakikita ang matigas na ekspresyon sa mukha nito. The bone structure is similar. It is possible, but it will take a long, painful process. Multiple surgeries over several months. I have time, and I can handle the pain. Prepare your clinic, and I will be there in 1 week. Pinatay ni Ezra ang video call. Ngayon, ang natitira na lang ay ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang paghahanda. Tumayo siya at pumasok sa isang kwarto na puno ng mga monitor. Ang bawat screen ay nagpapakita ng iba't ibang video ni Gianna, mga interview nito sa TV, mga video sa social media, mga private video na nakuha niya mula sa isang hacker. Pinindot niya ang play sa isang video kung saan tumatawa si Gianna. Mahal na mahal ko si Erickson. Siya ang buhay ko. Sabi ni Gianna sa video habang nakangiti. Ginaya ni Ezra ang ngiti. Pinilit niyang abuti ng parehong kislap ng mga mata, ang parehong kurba ng mga labi. Mahal na mahal ko si Erickson. Siya ang buhay ko. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga linya. Paulit-ulit niyang ginagaya ang bawat galaw, ang bawat pagtawa, ang bawat pagtango. Ang kanyang penthouse ay naging isang training ground para sa kanyang pagpapanggap. Makalipas ang ilang araw, handa na ang lahat. Isang maleta lang ang kanyang dala. Lumapit siya sa isang malaking salamin at tinitigan ng sarili niyang mukha. Sa huling pagkakataon, ang mukha ni Ezra Cuevas, ang babaeng palaging talo, ang babaeng laging nasa anino. Paalam, Ezra. Pagbalik ko, ako na si Gianna Pormiento. Lumabas siya sa kanyang unit at sumakay sa isang itim na kotse na naghihintay sa kanya. Habang papalayo ang sasakyan, iniwan niya ang kanyang dating buhay. Pumunta siya ng Switzerland kung saan buburahin niya ang sarili niyang pagkatao para nakawin ang pagkatao ng iba. Ang unang hakbang na kanyang madilim na plano ay nagsimula na. 8 buwan na ang lumipas. Sa isang maliit at payapang fishing village na malayo sa gulo ng syudad, isang bagong buhay ang nabuo. Ang mansyon ay napalitan ng isang simpleng kubo na gawa sa kawayan. Ang mga mamahaling bestida ay napalitan ng luma, ngunit malinis na duster. Dito, si Gianna Pormiento ay hindi kilala. Ang kilala ng lahat ay si Ana, ang masipag at mabait na dalagang ampon ni Mang Tomas. Sa loob ng kubo, abala si Ana sa paghahanda ng kanilang tanghalian. Sanay na siya sa mga gawaing bahay. Natuto siyang magluto, maglinis at magayos ng mga sirang lambat. Kahit wala siyang maalala sa kanyang nakaraan, nahanap niyang isang uri ng kapayapaan sa simpleng buhay na ito. Ana, anak, andito na ako. Pumasok si Mang Tomas sa kubo, dala ang isang lambata na may ilang isda. Ang mukha niya ay pagod mula sa pangingisda sa ilalim ng init ng araw. Ngunit lumiwanag ito nang makita niya si Ana. Tay, buti po nakabalik na kayo. Halina po kayo, kumain na tayo. Nako, ang bango naman yan. Salamat anak. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, siguro puro tuyo at kanin pa rin ang kinakain ko hanggang ngayon. Ano ka ba naman, Itay? Kulang pa nga po yan sa lahat ng tulong na binigay niyo sa akin. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Huwag mo nang isipin yon, Ana. Ang mahalaga ay ligtas ka. Habang sila'y kumakain, isang boses mula sa labas ang tumawag. Ana! Ana!
Andyan ka ba? Bumuntong hininga si Mang Tomas. Si Berto ay isang binata sa baryo na may pagtingin kay Ana at palaging sinusubukang mapabilib ito. Si Berto po, Itay. Ana, ito, may dala akong espesyal para sa'yo. Pumasok si Berto sa kubo. Mayabang na iwinagayway ang isang isda na katamtaman ang laki. Ang pinakamalaking huli sa buong baryo ngayong araw para sa pinakamagandang dilag. Tumingin si Ana kay Mang Tomas na tahimik na itinuro ang kanyang nguso sa lamesa kung saan nakalagay ang isdang ulam nila na doble ang laki sa dala ni Berto. Nako, salamat Berto, pero nagluto na kami ni tatay ng tanghalian. Ang galing niyo talaga ni tatay. Pareho kayong magaling manghuli ng isda. Oo nga. Pero sa susunod, Ana, ipagluluto kita ng sinigang. Yung espesyal. Baka gusto mong mamasyal mamayang hapon sa dalampasigan. Salamat sa pag-aya, Berto, pero tutulungan ko pa si tatay na ayusin ang mga lambat niya. Marami pa kaming gagawin eh. Napakamot ng ulo si Berto. Sige. Sa susunod na lang. Sige, kain na kayo. Mabilis na umalis si Berto, dalang kanyang isda at ang nabigong pag-asa. Napangiti na lamang si Ana at Mang Tomas. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Mang Tomas, si Ana ay hindi mapakali. Muli siyang pinangungot. Sa kanyang panaginip, nakikita niya ang mga pira-pirasong imahe na hindi niya maintindihan. Isang magarang sasakyan, ang pakiramdam ng isang malamig na singsing sa kanyang daliri, ang nakangiting mukha ng isang gwapong lalaki na hindi niya pinangalanan. Ngunit ang masayang panaginip ay laging nagtatapos sa parehong paraan, apoy, usok at ang nakatatakot na pakiramdam ng pagkahulog sa malamig na tubig. Nagising siyang humihingal at basa ng pawis. Umupo siya sa kanyang higaan at hinawakan ang sintido. Sino yung lalaki? Bakit sa tuwing napapanaginipan ko siya? Parang may kung anong kumikirot dito sa puso ko. Tumayo siya at lumapit sa maliit na bintana ng kubo. Tumingin siya sa dagat na tinatamaan ng liwanag ng buwan. Ang payapang lugar nito ay nagbibigay sa kanya ng seguridad sa loob ng 8 buwan. Ngunit sa tuwing nagbabalik ang mga panaginip, nararamdaman niyang may kulang. May isang parte ng kanyang pagkatao ang nawawala. Isang pangalan, isang mukha, at isang buhay na pilit na kumakatok mula sa nakaraan na hindi niya mabuksan. 8 buwan ng paghihintay, 8 buwan ng katahimikan sa loob ng VIP room ng Pormiento Medical Center. Araw-araw, binabantayan ni Elisa ang kanyang kapatid na si Eriksen, umaasa sa isang milagro. Eriksen, kumising ka na please. Lunes na naman, September 22 na. Ang tagal mo nang natutulog. Miss na miss ka na namin. Hinawakan niya ang kamay nito, gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba siyang naramdaman, isang bahagyang pagpisil. Eriksen! Dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ni Eriksen. Ang mga mata nito na matagal nang nakapikit ay nagsimulang kumurap-kurap. Oh my God! Eriksen! Nurse! Doktor! Tulong! Gising na ang kapatid ko! Sa isang iglap, pumasok ng silid si Dr. Panganiban at ang 2 nurse. Mabilis nilang sinuri ang kalagayan ni Eriksen. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang pinto. Pumasok si Ezra na ngayon ay isa ng perpektong kopya ni Gianna. Ang buhok niya, ang pananamit, ang tindig, lahat ay katulad kay Gianna.
Sinadya niyang pagdating ng oras na yun matapos makatanggap ng balita mula sa isang bayarang staff ng ospital. Ginamit niyang kanyang pagkakataon habang abalang lahat para pumwesto sa kabilang bahagi ng kama sa direktang linya ng paningin ni Eriksen. Habang dahan-dahang nagbubukas ang mata ng lalaki, ang unang mukha na kanyang nakita ay ang mukha ng babaeng pinakamamahal niya. Love, Eriksen, kising ka na. Kising ka na, mahal ko. Sinubukan ni Eriksen na magsalita. Ang mga labi niya ay tuyo at hirap siyang bumikas. Gianna. Ako to, love. Nandito ako. Ligtas ka na. Hinawakan niya ang kamay ni Eriksen at marahan itong pinisil mula sa kabilang panig ng silid. Masaya niyang pinapanood ang paggising ng kanyang kapatid, ngunit hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang kaba habang tinitingnan ng babaeng inaakala niyang kanyang hipag. Makalipas ang ilang oras, ipinatawag ni Dr. Panganiban sina Ezra at Elisa sa kanyang opisina. A miracle. Yun lang ang masasabi ko. Pero ang paggising niya ay simula pa lang ng isang mahabang proseso. Anong ibig mong sabihin, Doc? Physically, kailangan niya ng matinding therapy para maibalik ang lakas ng kanyang mga kalamnaan. Pero ang mas kailangan nating bantayan ay ang isip niya. He's suffering from post-traumatic amnesia and severe confusion. May mga bagay siyang maaalala at may mga bahagi ng nakaraan na blanco. He will be highly suggestible and emotionally vulnerable for the next few months. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko, Doc. Hindi ko siya iiwan. Anong kailangan namin gawin para matulungan siya? Maging pasensyoso. Huwag niyo siyang pilitig alalahanin ang lahat. At higit sa lahat, kailangan niya ng isang pamilyar at mapagmahal na kapaligiran. The presence of his wife will be the most crucial part of his recovery. Pagbalik sa silid, naabutan ni Ezra si Eriksen. Nagising na, pero halatang nangihina pa rin ito. Ito na ang pagkakataon niya. Love, kumusta ang pakiramdam mo? Ikaw? Paano? Akala ko... Huwag ka na munang magsalita. Natrauma ako ng sobra, love. Pagkatapos ng malakas na pagsabog, may isang foreign cargo ship ang nakakuha sa akin. Dinala nila ako sa ibang bansa kung saan ako nagpagaling. It took me months para makauwi. Akala ko nawala ka na sa akin. Ang bawat salita ay maingat na pinili. Isang kwentong matagal nang binuo sa kanyang isipan. Okay ka lang? Okay na ako ngayon dahil gising ka na. Huwag mo nang isipin yung nakaraan, love. Ang importante, magkasama ulit tayo. Magpo-focus tayo sa pagpapagaling mo. Ako ang mag-aalaga sa'yo. Kumuha siya ng isang basong tubig at tinulungan si Eriksen na uminom. Sa wakas, sa kilos, sa bawat salita, ipinaparamdam niya ang pag-aalaga na inaasahan mula sa isang mapagmahal na asawa. Ang bitag ay inilatag na. Sa isang isipan na basag at puno ng puwang, si Ezra ay nagtanim ng kanyang mga kasinungalingan. Hindi lang niya aalagaan si Eriksen pabalik sa kalusugan. Muli niyang bubuuin ang mundo nito na nakasentro sa kanya, ang peking Gianna. Isang buwan ang lumipas mula nang lumabas si Eriksen sa ospital. Si Ezra na ngayon ay ganap ng si Gianna, sa mata ng lahat ay hindi umalis sa tabi ni Eriksen. Siyang nag-asikaso ng gamot nito, ng pagkain, maging sa mga bisita. Sa paningin ng iba, isa siyang perpektong asawa at maalaga at mapagmahal. Ngunit para sa isang tao, ang lahat ng ito ay isang malaking pagpapanggap.
Isang hapon, dumating si Elisa sa mansyon, dalang isang folder ng mga dokumento. Naabutan niya si Ezra na pinapainom ng gamot si Eriksen, na nakaupo sa isang wheelchair sa may hardin. Eriksen, Diana. Elisa, nandiyan ka pala. Hayaan mo munang magpahinga si Eriksen. Sabi ng doktor, bawal siyang ma-stress. Sandali lang ito. May kailangan lang akong ipapirma kay Eriksen. Tungkol ito sa Pormiento Prime Project. Okay, pero dito na lang muna tayo mag-usap para marinig ko rin. I need to be aware of everything para hindi na siya mapagod na magpaliwanag sa akin mamaya. Umupo si Elisa sa harap nila. Kahit labag sa loob niya, sinimulan niyang ipaliwanag ang mga dokumento. Habang nagsasalita siya, napansin niyang suot ni Ezra isang mamahaling hikaw na may malaking diamante. Hindi mahilig sa ganitong alahas si Diana. So Eriksen, kung okay sa iyong lahat, kailangan ko lang ng pirma mo dito sa huling pahina. Hinawakan ni Eriksen ang ballpen, ngunit bago pa siya makapirma, pinigilan siya ni Ezra. Wait, love, let me see. Kinuha ni Ezra ang folder at mabilis na binasa ang mga nilalaman nito. Kumunot ang kanyang noo. Teka Elisa, bakit ang baba ng profit margin projection natin dito? We should be aiming for at least 40%, not 25%. At itong supplier ng bakal, parang masyadong mahal. May kilala akong mas murang supplier na mas maganda ang kalidad. Napatikil si Elisa. Tinitigan si Ezra na puno ng pagtataka. Diana, kailan ka pa naging interesado sa mga ganito at sa mga supplier? Ang pagkakaalam ko, ayaw mo makialam sa mga technical na bagay na ito. Lagi mong sinasabi na, you trusted my judgment. Natikilan si Ezra at napagtantong nagkamali siya. Mabilis siyang ngumiti para itago ang kanyang pagkataranta. Well, Elisa, people change. Pagkatapos ng mga nangyari, natutunan kong maging mas praktikal. We have to be smart about our money. Hindi na tayo pwedeng basta-basta magtiwala sa iba. Isang palusot na tila kapani-paniwala, ngunit para kay Elisa, ito ang nagkukumpirma sa kanyang mga hinala. Ang babaeng kaharap niya ay hindi lang nagbago, ibang tao siya. Nang makaalis sandali si Ezra para kumuha ng tubig, nilapitan ni Elisa ang kapatid. Eriksen, hindi ka ba nagtataka? May napapansin ka bang kakaiba sa kanya? Bumuntong hininga si Eriksen, halatang pagod sa usapan. Elisa, pinagdaanan naming dalawang isang malagim na trahedya. Normal lang na magbago siya. Nag-aalaga lang siya sa akin at sa pamilya natin. Pwede ba? Hayaan mo na lang muna. Hindi na umimik si Elisa. Nakita niyang sarado ang isip ng kanyang kapatid. Masyado pa itong mahina at dependent kay Ezra para makita ang katotohanan. Nagpaalam na lang siyang aalis na. Pagkasakay ng kanyang kotse, hindi na muna ito pinaandar ni Elisa. Pinagtagpi-tagpi niya ang lahat sa kanyang isipan. Ang biglaang pagkahilig sa mamahaling alahas, ang biglaang kaalaman sa negosyo, maging ang pabango nito. Hindi na ang dating paborito ni Diana at ang pinaka nakakabahala sa lahat, ang lamig sa mga mata nito tuwing nakatingin sa kanya. Hindi ito simpleng pagbabago dahil lamang sa trauma. Ito ay isang bagay na mas malalim at mas mapanganib. Sa sandaling yun, alam ni Elisa na kailangan niyang malaman ang katotohanan. Hindi lamang para sa kumpanya, kung hindi para na rin sa kaligtasan ng kanyang kapatid. Isang abalang umaga sa maliit na palengke sa baryo, si Ana, nakilala ng lahat, ay abala sa pagtulong kay Mang Tomas na imbenta ang kanilang mga huling isda. Ang kanilang ngiti ay pamilyar sa mga taga roon. Ang kanyang buhay ay simple, paulit-ulit, ngunit payapa.
Ana! Ay, ang ganda naman ng tinda ninyong isda ngayon. Bigyan mo ko ng 2 kilo. Sige po, Aling Nita. Sandali lang ho. Kumuha si Ana ng isang lumang society magazine mula sa bunton ng mga ginamit nilang pambalot habang pinuputol niyang isang pahina. Isang pamilyar na muka ang sumalubong sa kanya. Mula sa cover ng susunod na magazine, isang magandang babae at isang gwapong lalaki, nakangiti, masaya at ang headline, ang bagong buhay ni na Eriksen at Gianna Formiento. Natigilan si Ana, binitawan niya ang gunting. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa babae sa litrato. Ang mukhang yun ay ang sarili niyang mukha. Ang ingay ng palengke ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lamang niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang hinaplos ang litrato. Nang lalaking cover nito, si Eriksen. Ang pangalan ay tila isang kidlat na gumising sa bawat natutulog na bahagi ng kanyang isipan. Sa isang iglap, ang pader na humaharang sa kanyang alaala ay kumuho. Ang mga pira-pirasong panaginip ay biglang nagkadugtong-dugtong. Ang amoy ng dagat sa kanilang honeymoon, ang maliit na yakap ni Eriksen, ang malamig na pakiramdam ng kanilang singsing sa kasal, ang masayang tawanan nila sa yate, at ang pagkatapos, apoy, sigaw, ang desperadong mukha ni Eriksen, ang matigas na pagtama ng kanyang ulo, ang lamig ng tubig at ang kadiliman. Ang lahat ay bumalik sa kanyang alaala. Nabitawan ni Ana ang hawak na magazine. Napaurong siya, hawak ang sumasakit na ulo. Ang mga alaala ay tila isang rumaragasang ilog na gustong lunurin ang kanyang isipan. Eriksen? Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi bilang isang bulong na puno ng pananabik at ng sakit. Ana, anak, anong nangyayari sa'yo? Ay namumutla ka. Lumapit si Mang Tomas, puno ng pag-aalala. Hinawakan niyang balikat ng dalaga na ngayon ay nanginginig na. Tay, naalala ko ng lahat. Anong sinasabi mo, anak? Hindi ako si Ana. Ako si Gianna. Ako yung nasa litrato. Tay, may asawa ako. Si Eriksen. Kailangan ko siyang balikan. Kailangan kong umuwi. Itinuro niya ang magazine na nasa sahig. Pinulot ito ni Mang Tomas. Tiningnan niya ang litrato. Pagkatapos ay tumingin kay Gianna. Hindi maipagkakaila. Ang babae sa cover ay ang babaeng nasa kanyang harapan. Kinagabihan, sa loob ng kubo, si Ana ay hindi mapakali at napuno ng determinasyon. Pabalik-balik siya sa paglalakad habang si Mang Tomas ay tahimik na nakaupo at pinoproseso ang lahat. Hindi aksidente ang lahat, Itay. Ang sunog. Sinadya iyon. Alam ko, nararamdaman ko. Anak, maghinay-hinay ka. Baka nabibigla ka lang sa pagbalik ng alaala mo. Hindi ho ako, Itay, nabibigla. Ngayon po ako naging buo. 8 buwan. 8 buwan na nawala sa akin. 8 buwan na hindi ko alam kung anong nangyari sa asawa ko. Buhay pa ba siya? Ligtas pa ba siya? Kailangan kong malaman. Kailangan kong umuwi. Tumayo si Gianna at tumingin sa labas sa direksyon ng syudad na hindi niya nakikita. Ngunit alam niyang nandoon yon. Ang kapayapaan na nararamdaman niya sa baryo ay panandalian lang at simpleng buhay na pansamantala niyang naranasan ay isang kasinungalingan. Ang kanyang hinaharap ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lamang ito nagsisimula. Kailangan niyang magbalik sa dating buhay. Kailangan niyang balikan si Eriksen. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Gianna. Inihanda niya na ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang piraso ng damit na ipinahiram sa kanya. At ang pinakaimportanteng bagay sa lahat ay ang lumang magazine
na gumising sa kanyang nakaraan. Paglabas niya ng kanyang silid, naabutan niya si Mang Tomas na nagtitimpla ng kape. Anak, magkape ka muna bago ka umalis. Mahaba pa ang biyahe mo. Salamat ho, Itay. Habang umiinom sila ng kape sa harap ng isang maliit na mesa, inilapag ni Mang Tomas ang isang maliit at lukot na supot ng pera. Anak, heto, hindi ito kalakihan. Pero sana ay makatulong sa pamasahe mo pabalik na Maynila. Ipon ko yan. Nako, Itay. Huwag na ho. Sobra-sobra na po ang naitulong niyo sa akin. Hindi ko na po ito matatanggap. Kunin mo na. Ituring mo na lang na baon mula sa iyong tatay. Ang mahalaga ay makarating ka ng ligtas sa asawa mo. Sige na, huwag mo na akong tanggihan. Walang nagawa si Gianna kung hindi tanggapin ito. Niyakap niya ng mahigpit ang matanda. Sa loob ng 8 buwan, si Mang Tomas ang nagsilbing niyang pamilya. Ang pag-alis ay mas mahirap pa kaysa sa kanyang inaasahan. Nang oras na para umalis, inihatid siya ni Mang Tomas sa daungan ng baryo kung saan naghihintay ang bangkang maghahatid sa kanya sa mas malaking bayan. Nagulat si Gianna nang makitang ilang mga taga-baryo na naghihintay doon para magpaalam, kasama si Aling Nita at maging si Berto. Ana, iha, mag-iingat ka sa biyahe mo. Oo, Ana. Kung sino man yung babalikan mo, maswerte siya sa'yo. Ngumiti si Gianna sa kanilang lahat. Bago siya sumakay sa bangka, hinarap niya si Mang Tomas. Tay, maraming salamat ho sa lahat. Hindi ko po kayo makakalimutan. Pangako, babalikan ko kayo kapag naayos ko ng lahat. Mag-iingat ka, anak. Matapang kang babae. Alam kong kaya mo yan. Kung ano man ang pagsubok na naghihintay sa'yo doon, harapin mo ng buong tapang. Sumakay na si Gianna sa bangka habang unti-unti itong papalayo sa pangpang. Tinitingnan niya si Mang Tomas na kumakaway hanggang sa lumiit ito ng lumiit sa kanyang paningin. Isang kabanata ng kanyang buhay ang nagsara. Ang paglalakbay pabalik sa mahaba at nakakapagod mula sa bangka. Sumakay siya ng bus para sa halos 10 oras na biyahe papuntang Maynila. Habang nasa biyahe, ang isip niya ay lumilipad. Ang bawat kilometrong nilalakbay ng bus papalapit sa syudad ay nagpapabili sa tibok ng kanyang puso. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang mga puno at bukirin ay dahan-dahang napalitan ng mga gusali at kabahayan. Ang tahimik na probinsya ay napalitan ng ingay at ng gulo ng syudad. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang mukhang nakikita niya ay pagod, ngunit ang mga mata ay nag-aalab. Hinawakan niya ang kanyang wedding ring sa kanyang daliri. Isang bagay na hindi niya inalis sa loob ng 8 buwan kahit hindi niya alam ang kahulugan nito. Ngayon ay alam niya na. Malapit na, Eriksen. Uuwi na ako sa iyo. Hintayin mo lang ako. Pagdating ng bus sa terminal ng Cubao, bumaba si Gianna. Ang init, ang usok, ang sigawan ng mga tao, lahat ay isang malaking pagbabago mula sa payapang baryo. Saglit siyang natigilan, tila nalula sa dami ng tao, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang pagpupursigi. Binagtas niya ang magulong syudad, hindi bilang nawawalang si Ana, kung hindi bilang si Gianna Pormiento na handang bawiin ang lahat. Nakatapak ng muli si Gianna sa Maynila, ngunit hindi na siya ang parehong babae na umalis dito. Ang 8 buwang sa probinsya ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan, pero pagbalik ng kanyang alaala ay nagbigay sa kanya ng apoy, isang apoy na handang sunugin ang lahat ng kasinungalingan na naghihintay sa kanyang pag-uwi. Pumara siya ng taxi at walang pag-aalinlangang sinabi ang address na matagal nang nakaukit sa kanyang puso. Sa Pormiento Village po, Manong. Sa pinakamalaking bahay doon.
Huminto ang taxi sa tapat ng isang malaki at itim na gate. Sa likod ito ay ang mansyon ng mga Pormiento, ang bahay na itinayo para sa kanya at sa kanyang asawa. Huminga ng malalim si Gianna bago bumaba. Ang bawat hakbang niya ay papalapit sa gate ay mabigat, puno ng pinaghalong kaba at galit. Tao po, papasukin niyo ako. Lumabas ang isang security guard na hindi pamilyar sa kanya. Sino po sila? May appointment po ba kayo kay Ma'am Gianna? Ang pagkarinig sa sarili niyang pangalan na ginagamit para sa iba ay tila isang sampal para kay Gianna. Ako si Gianna. Nakatira ko dito. Buksan mo ang gate. Naku, pasensya na po miss. Imposible po yan. Nasa loob po si Ma'am Gianna. Kasama si Sir Erickson. Baka po nagkakamali lang kayo ng address. Hindi ako nagkakamali. Asawa ako nang nasa loob. Erickson! Erickson! Nandito na ako! Ang asawa mo, Erickson! Dahil sa lakas ng kanyang sigaw, ang pinto ng mansyon ay bumukas. Unang lumabas ang isang babae na halos ikahimatay ni Gianna. Ito ang sarili niyang mukha. Nakatingin sa kanya. Sa likod nito, nakaalalay ang kanyang asawang si Erickson na mukha namang mahina pa. Manong, anong kaguluhan nito? Sino yung babaeng yan? Sino ako? Dapat ako nagtatanong sa'yo niyan. Ikaw, sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay ko? Kasama ang asawa ko! Anong nangyayari? Kamukha mo si Gianna. Dahil ako si Gianna Erickson. Ako to. Mahal ko, hindi mo ba ako nakikilala? Lumapit si Ezra kay Erickson at humawak sa braso nito na tila natatakot. Love, huwag kang maniwala dyan. Tingnan mo ang itsura niya. Mukha siyang desperada. Baka gusto lang niya manggulo o magnakaw. Manong, paalisin niyo siya. Miss, pasensya na. Naguguluhan ako pero ang asawa ko ay si Gianna. At ito siya, ang kasama ko. Ang bawat salita ni Erickson ay parang karayom na tumusok sa puso ni Gianna. Nakikita niya sa mga mata nito ang sinserong pagkalito at mas lalo siyang nasaktan. Hindi, nagkakamali ka. Erickson, isa siyang impostor. Isang ahas. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Sinubukan ni Gianna na lumapit kay Erickson, ngunit pabilis na humarang si Ezra sa kanyang daan. Huwag kang lalapit sa asawa ko! Wala kang karapatan! Umalis ka sa harapan ko! Sa tindi ng galit at sakit, hindi napigilan ni Gianna ang sarili. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ezra. Aray ko! Ang sakit! Love! Sinaktan niya ako! Paliw talaga siya! Tama na! Ang sigaw ni Erickson ay nagpatikil sa lahat. Kahit mahina, puno ito ng otoridad. Tumingin siya kay Gianna, natakot at galit. Sino ka man? Wala kang karapatang manakit ng asawa ko sa pamamahay ko! Guard! Paalisin niyo siya! Ngayon din! Erickson, hindi! Pakiusap! Maniwala ka sa akin! Ako to! Ngunit huli na ang lahat. Ang mga gwardya ay marahas na humawak sa kanya. Nagpupumigla siya, ngunit wala siyang laban sa lakas ng mga ito. Bitawan niyo ako! Erickson! Wag! Wag mong gawin sa akin to! Ano ba? Kinaladkad na siya papalayo. Ang huling nakita niya ay ang pagtalikod ni Erickson habang inaalalayan nito ang umiiyak na si Ezra papasok ng mansyon. Isinara ng mga ito ang pinto. Itinulak siya ng mga gwardya palabas sa gate at malakas itong isinara. Napaluhod si Gianna sa semento. Talunan at wasak ang puso. Ang pag-asang makabalik sa kanyang asawa ay nawasak sa isang iglap. Ang kanyang tahanan ay may bago ng reyna. Ang kanyang asawa na nasa piling na ng iba. At siya, ang totoong Gianna,
ay itinuturing na isang baliw na estranghero. Ngayon niya naiintindihan ang labang ito ay mas mahirap kesa sa kanyang inaakala. Kinagabihan, ang kaninang galit na adrenaline sa katawan ni Gianna ay napalitan ng matinding pagod at sakit. Nakaupo siya sa isang malamig na bangketa sa labas ng isang saradong tindahan. Ilang di pa lang ang layo mula sa mansyon. Dito, hindi siyang asawa ng isang bilyonaryo. Isa na siyang babaeng walang pangalan, walang pera, walang matutuluyan sa isang syudad na hindi marunong maawa. Sa bawat sasakyang dumadaan ay tila isang paalala ng kanyang kabiguan. Ang sakit na dulot ng pagtataboy ni Erickson ay mas malala pa kesa sa sugat na natamo niya sa pagsabog. Ang asawa niya, ang lalaking pinangakuan niyang makasama habang buhay, ay hindi na siya nakilala. At ang mas masakit pa, pinili nitong maniwala sa isang kasinungalingan. Ginamit niyang natitirang pera na bigay ni Mang Tomas para kumuha ng isang maliit na kwarto sa isang mumurahing motel. Ang amoy ng kwarto ay kulob at ang mga gamit ay luma. Isang malaking pagkakaiba mula sa malambot na kama at malawak na silid na dati niyang tinutulugan. Humiga siya sa kama at niyakap ang sarili. Sa gabing yun, umiiyak siya hanggang sa maupos ang kanyang mga luha. Kinaumagahan, gumising si Gianna na may bagong liwanag sa kanyang mga muka. Ang pigati ay naroon pa rin, ngunit napalitan na ito ng isang matibay na desisyon. Hindi na siya pwedeng sumuko, hindi siya pwedeng magpatalo. Kailangan niya ng tulong, isang tao mula sa loob, at isa lang ang pumasok sa kanyang isip, si Elisa. Naalala niya si Elisa bilang isang babaeng matalino, prangka, at hindi basta-basta nagpapalinlang. Umaasa siyang sa loob ng isang buwan. May napansin na rin itong kakaiba, ngunit wala siyang numero nito. Nag-isip siya ng paraan. May naalala siyang isang dating kaibigan, si Daphne, na mahilig mangolekta ng mga numero ng lahat ng mga sikat na mayaman sa Maynila. Naghanap siya ng isang payphone at tinawagan ito. Hello? Daphne, si Ana to. Old friend ni Elisa. Nawala ko kasi yung number niya eh. Baka pwede mong ibigay? Madali niyang nakuha ang numero. Ngayon, ang pinakamahirap na bahagi, nanginginig ang kamay na tinawagan niya si Elisa. Hello? Elisa, si Gianna to. Ang totoong Gianna. Pakiusap, wag mong ibababa ang telepono. Sino to? Paano man nakuha ang numero ko? Kung trip lang to. Hindi ito trip. Patutunayan ko. Noong 21st birthday mo, binigyan kita ng kwintas na may pendant na letter P. Ang sabi ko sa'yo noon, ang P ay para sa pormiento. Pero para din sa patience. Dahil alam kong darating ang araw na makukuha mo rin ang loob ni Mama. Tayong dalawa lang ang nakakaalam nun. Isang mahabang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Alam ni Gianna na naaalala ni Elisa ang lahat. Saan tayo pwedeng magkita? Sa isang maliit at lumang coffee shop sa Quiapo, isang lugar na malabong puntahan ng mga tulad nila. Nagharap ang dalawa. Inilatag ni Gianna ang lahat, ang pagsabog, ang pagka-amnesia, ang buhay niya bilang si Ana, at ang pagbabalik ng kanyang alaala. Habang nagsasalita si Gianna, tumatango-tango si Elisa. Ang bawat salita ni Gianna ay tila isang peraso ng puzzle na bumubuo sa larawan na matagal nang gumugulo sa kanyang isip. Kaya pala, lahat na napansin ko, ang biglaan niyang pagiging maalam sa negosyo, ang pagiging materyosa niya, ang mga mata niyang hindi ko mabasa. It all makes sense now. She is not you. Kailangan ko ng tulong mo, Elisa. Hindi ko alam kung sino ang babaeng yun o bakit niya ginagawa ito. Pero kailangan kong bawiin ang asawa ko. Tumingin si Elisa ng diretso sa mata ni Gianna.
Nakita niya rito ang sakit, ngunit nakita niya rin ang tapang. Hindi ko alam kung paano, pero tutulungan kita. Kailangan natin ng matibay na ebidensya. Isang bagay na hindi kayang ipaliwanag o i-deny ng impostor na yan. Isang bagay na magpapamulat kay Eriksen. Inabutan ni Elisa si Gianna ng pera at isang burner phone. Gamitin mo to para makahanap ka ng maayos na matutuluyan. At itong telepono para komunikasyon natin. Huwag kang tatawag sa kahit anong pormiento landline mula ngayon. Kailangan nating maging maingat. Umalis si Elisa sa coffee shop. Naiwan si Gianna. Hawak ang pera at telepono. Hindi na siya nag-iisa. Ang laban ay mahaba pa. Ngunit sa unang pagkakataon, mula nang bumalik siya, naramdaman niyang may pag-asa. May kakampi na siya. Nagpatawag ng isang biglaang board meeting ang Pormiento Corporation. Ito ang unang pagkakataon na muling dadalo si Eriksen mula nang may mangyaring aksidente. Nakaupo siya sa dulo ng mahabang mesa. Mukhang maayos ang kanyang suot na business suit, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap. Sa tabi niya, nakaupo si Ezra na tila isang reyna na handang-handa sa anumang mangyayari. Nagsimulang magsalita si Elisa. Iprinisinta ang quarterly report ng kumpanya. As you can see, maliban sa mga recent challenges, ang sales natin ay remain stable. My projection is that we will see a 5% growth by the end of the year. If we continue with our current strategy. Nakahinga ng maluwag ang ilang board members, ngunit bago pa man matapos si Elisa, tumayo si Ezra. Salamat sa report, Elisa. But I believe stable is not enough. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Eriksen and I have been discussing the future of the company. We believe it's time for Pormiento Corporation to be more aggressive. It's time to expand. It's time to conquer a bigger market. May ipinakitang presentasyon si Ezra sa malaking screen. Isang logo ang lumitaw. Viridian Global Holdings. I propose a merger. Viridian Global is a promising international company with a strong portfolio in Asia. A merger with them would be double our market share. In just 3 years, I have the documents here for everyone to review. Nagkaroon ng bulungan ng buong silid. Si Elisa ay hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. A merger? Diana, ito ang unang pagkakataon na narinig ko ang tungkol dyan. Viridian Global? Sino sila? This is too risky, especially now that Eriksen still recovering. Ngumiti si Ezra. Risks are part of business, Elisa. Baka nakakalimutan mo na. Maybe you've become too comfortable being safe. Eriksen agrees with my vision. Right, love? Lumingon ang lahat kay Eriksen na halatang naipit sa sitwasyon. Tumingin siya kay Ezra na bahagyang tumango sa kanya. Gianna and I, we discussed it. It seems like a good opportunity. I trust my wife's judgment. Ang mga salitang yun ay parang isang malakas na sampal kay Elisa. Ang kanyang otoridad ay biglang nawala. Ang board ay nahati. Ang iba ay kampi sa agresibong plano ni Ezra. Habang ang iba ay nag-aalala sa tulad ni Elisa. Pagkatapos ng meeting, nagkulong si Elisa sa kanyang opisina. Puno ng galit at pag-aalala, kinuha niyang burner phone at tinawagan si Gianna. Gianna, she's making her move. Nag-propose siya sa merger ng isang kumpanya na Viridian Global ang pangalan na hindi ko pa narinig yun. Pero may masama akong kutob dito. Viridian Global? Wala rin ako natatandaan ng ganyang pangalan. Imposibleng papayag si Eriksen sa isang merger nang hindi man lang natin pinag-aaralan. Exactly!
Ito ang plano niya. Hindi lang si Eriksen ang habol niya. Ang buong kumpanya ang gusto niyang makuha. I'm going to have my people run a background check on this company. Kailangan nating malaman kung sino talaga sila. Mag-iingat ka, Elisa. Mukhang mas mapanganib siya kaysa sa inaakala natin. Sa gabing yun, habang si Eriksen ay mahimbing na natutulog, lumabas si Ezra sa may hardin para sagutin ang isang tawag. Hello? Ma'am, kumusta ang meeting? Kahina-hinala si Elisa, as expected. Pero huwag kayong mag-alala, nasa paniko na si Eriksen. Susunod sa kanyang board. In a few weeks, mapapasati ng Permiento Corp. Magandang balita yan. Matutuwa ang daddy mo. Just make sure everything is clean. Walang kahit anong connection na mag-uugnay sa Veridian Global pabalik sa mga kuwebas. Ibinaba ni Ezra ang tawag. Tumingin siya sa mansyon ng mga Pormiento. Ang lahat ay naaayon sa kanyang plano. Hindi na lamang ito tungkol sa pag-ibig o paghihiganti. Ito ay tungkol sa kapangyarihan. Ang kapangyarihan na matagal nang inaasam ng pamilya Cuevas ay malapit nang mapa sa kanila sa pamamagitan niya. Nagkita sina Gianna at Elisa sa isang maliit at lumang apartment sa Santa Mesa. Isang safe house na inarkila ni Elisa gamit ang ibang pangalan para sa kanilang mga lihim na pagkikita. Sinimulan na ng team ko ang background check ng Veridian Global. So far, wala silang makitang kahit anong kaduda-duda. It's like a ghost company. Masyadong malinis, na lalo kong ikinabahala. Sinadya yan. Kung sino man ang nasa likod nito, magaling siyang magtago. At sa tingin ko, hindi natin siya matatalo sa corporate level. Kailangan nating malaman kung sino talaga siya. So, saan tayo magsisimula? Paano natin malalaman kung sino siya? Kung ang mukha niya ay mukha mo. Kailangan nating balikan ang nakaraan. Ang nakaraan ko. Kung sino man siya, siguradong bahagi siya ng buhay ko dati. Imposibleng basta na lang siya sumulpot. Inilapag ni Elisa ang isang malaking kahon sa mesa. Nakuha ko ito sa family old storage unit. May mga personal na gamit mo na hindi mo dinala sa mansyon. Mga photos, albums, yearbooks, journals. Baka may makita tayo dito. Sinimulan nilang buksan ang kahon para kay Gianna. Ang bawat bagay ay isang piraso ng buhay na tila pag-aari ng ibang tao. Ang mga litrato nila noong high school, ang mga sulat mula sa mga kaibigan, ang mga ticket sa concert na pinuntahan ni Eriksen. Masakit, ngunit kailangan niyang gawin. Binuklat niya ang isang makapal na photo album mula sa kanyang college days. Huminto siya sa isang pahina na puno ng mga litrato mula sa isang party. Naroon siya, masayang nakikipagtawanan sa mga kaibigan. Teka, kilala ko siya. Itinuro niya ang isang babae sa gilid ng isang group picture. Isang babaeng tahimik lang at laging nasa gilid. Sino? Siya, si Ezra. Ezra Cuevas. Magkaibigan kami dati. Sobrang close. Pero may nangyari. Nagkahiwalay kami pagkatapos ng isang aksidente. Isang insidente na may kinalaman sa pamilya namin. Ang pag-alala ay nagdulot ng kirot sa puso ni Gianna. Nagpatuloy siya sa pagbuklat ng album. Huminto siya sa isa pang litrato. Ito ay kuha sa isang party sa bahay ng mga Cuevas. Maraming taon na ang nakalipas. Sa likod ng isang nakangiting Ezra, nakatayo ang isang binatang nakauniforme ng driver. Biglang nanlaki ang mga mata ni Gianna. Ang mukhang yun, ang tindig na yun. Siya, yung lalaki. Nakita ko siya. Anong lalaki, Gianna? Sino yan? Sa yate. Bago sumiklab ang apoy, nakita ko siya sa may engine room. Akala ko isa lang siya sa mga bagong crew. Siya yun. Naalala ko na ngayon. Siya ang driver ng mga Cuevas dati.
Raul? Raul ang pangalan niya. Ang lahat ay biglang nag-ugnay sa isip ni Gianna. Ang impostor na kamukha niya ay si Ezra, ang kanyang dating kaibigan na may madilim na nakaraan. At ang lalaking nakita niya sa yate ay dati nitong tauhan. Hindi ito nagkataon lamang. Ang kanilang paghahanap ay nagkaroon ng biglaang linaw. Raul? Kung totoong hinala natin, siyang nagsabotahe ng yate. Siyang magiging susi para umamin si Ezra sa lahat. Pero paano natin siya hahanapin? Siguradong nagtatago na yun ngayon. Tumingin si Elisa kay Gianna. Ang mga mata nito ay puno ng determinasyon. Akong bahala. May mga koneksyon ako. Ibigay mo sa akin ang pangalan niya. At kung saan siya pwedeng hanapin. Ipapahanap ko sa mga private investigator ko. Mahanap natin siya, Gianna. Pangako yan. Tinitigan ni Gianna ang litrato ni Ezra at Raul. Ang mga muka mula sa kanyang nakaraan ay bumalik para guluhin ang kanyang kasalukuyan. Ngunit ngayon, hindi na sila basta mga multo. Sila na ang target. Ang paghahanap sa katotohanan ay meron ng pangalan at direksyon. Ang unang hakbang para mabawi ang kanyang buhay ay ang paghahanap sa lalaking sisira ng lahat ng kasinungalingan ni Ezra. Sa isang madilim at masikip na apartment sa Tondo, nakaupo si Raul sa harap ng isang lumang telebisyon. Kumakain siya ng instant noodles habang pinapanood ang balita sa Business Channel. Itinatampok sa balita ang nalalapit na Pormiento Cuevas merger na tinatawag na Merger of the Year. Nakikita niya sa screen ang magandang mukha ni Ezra na ngayon ay si Gianna Pormiento. Habang nakakapit sa braso ni Eriksen. Napangisi si Raul ang perang ibinayad sa kanya ni Ezra para sa pagsasabotahe ng yate ay paubos na habang siya'y nagtatago at namumuhay na parang daga. Si Ezra ay namumuhay na parang reyna. Sa tingin niya ay hindi ito patas. Kumuha siya ng isang dipindot na cellphone at nagdial ng isang numerong matagal niya ng kabisado. Ang mansyon ng mga Pormiento habang nag-aayos ng bulaklak si Ezra. Sa isang mamahaling florera, tumunog ang kanyang pribadong telepono. Who's this? Nakalimutan mo na ba ang boses ng pinaka-loyal mong tauhan, Ma'am Ezra? O baka naman dapat Ma'am Gianna ang itawag ko sa iyo? Natigilan si Ezra. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginig, ngunit ang boses niya ay nananatiling malamig at kontrolado. Ano kailangan mo? Ang usapan natin, pagkatapos ng trabaho wala na dapat tayong komunikasyon. Nagbagong isip ko. Nakita kita sa TV at mukhang masarap ang buhay mo. Ang buhay ko, hindi masyado. Bilyones ang pinag-uusapan sa merger na yan. Sa tingin ko, kulang ang binayad mo sa akin para sa panganib na hinarap ko. Tapos na ang usapan natin, Raul. Nakuha mo ng bayad mo. Hindi pa, ma'am. Nag-uumpisa pa lang ako. Kailangan ko ng 10 milyon. Barya lang yan sa'yo. Napapaliw ka na ba? Wala kang makukuha sa akin. Subukan mo kong i-blackmail. Sisiguraduhin ko, hindi ka nasisikatin ng araw. Oh, talaga ba? Sige, subukan mo. Pero tandaan mo, hawak ko ang alas. Isang tawag ko lang sa pulis o kaya kay Elisa Pormiento. Tapos ang laro mo. Akala mo ba, tanga ako? May mga ebidensya ako. Ma'am, mga text messages natin. Ang record ng bank transfer mo sa akin. Baka gusto mong ipaprint ko at ipadala sa opisina ng mga Pormiento. Ang banta ni Raul ay tumama sa target. Saglit na hindi nakapagsalita si Ezra. Hindi niya inaakala na mag-iingat ng ebidensyang isang tulad ni Raul. Magkano? Ayan, nagkakaintindihan tayo 10 milyon. 1 linggo. Hintayin mo ang tawag ko.
para sa mga instruction ko kung saan mo ihahati ng pera. At subukan mong magpadala ng pulis. Uunahin kong ilabas ang lahat ng hawak ko. Ibinaba ni Raul ang tawag. Iniwan si Ezra na nanginginig sa galit. Sa sobrang inis, ibinato niya ang kanyang telepono sa pader at nabasag ito. Gianna, ayos ka lang ba? Ano nangyari? Ano yung nabasag? Pumasok si Eriksen sa silid, nag-aalala. Agad na nag-iba ang ekspresyon ni Ezra. Ang galit ay napalitan ng isang matamis na ngiti. Wala, love. May nabasa lang akong masamang email tungkol sa business. Don't worry about it. Halika, samahan mo ako magkape sa hardin. Habang inaalalayan niya si Eriksen palabas, ang isip niya ay tumatakbo. Ang perpekto niyang plano ay nagkaroon ng lamat. Kinagabihan, habang natutulog si Eriksen, kumuha si Ezra ng isang telepono. Nagdial siya ng numero sa hindi nakasave na mga contacts. Hello? May trabaho ko para sa inyo. May isang tao na kailangan nating hanapin at patahimikin permanently. Ang pangalan niya ay Raul. Ang bitag na inilatag ni Ezra para sa mga pormiento ay siya na rin ngayon ang naiipit. Si Raul, ang taong ginamit niya para simulan ng lahat, ay siya na rin magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ngunit hindi si Ezra ang tipo na basta na lang magpapatalo. Kung hindi niya kayang bayaran ng katahimikan, handa siyang gumamit ng marahas na paraan para lamang makuha ito. Sa safe house na inilatag ni Elisa ang isang mapa sa mesa, may isang litrato sa gitna nito, ang litrato ni Raul. Gianna, nahanap na siya ng investigador ko, Raul Santos. Nagtatago sa isang lumat murang apartment sa Tondo. Itinuro ni Elisa ang isang pulang bilog sa mapa. Delikado doon at siguradong desperado ang mga taong yan. Sasama ako at magdadala ako ng security. Hindi. Kailangan kong gawin to ng mag-isa. Kailangan kong marinig mula sa kanya. Ako ang kailangan niyang harapin. Kung makita ka niya o ang mga security mo, baka hindi na siya magsalita. Pero paano kung saktan ka niya? Hindi niya ako sasaktan. Mas takot siya sa kung anong pwedeng gawin ni Ezra sa kanya. Nagkaalangan man ay pumayag si Elisa. Inabutan niya si Zia ng isang maliit na earpiece. Isuot mo ito. Maghihintay ako sa kotse. Ilang kanto mula dyan. Kung may mangyaring masama, pindutin mo lang yung button. Darating kami. Ang apartment building na tinitirhan ni Raul ay masikip at sira-sira. Kumatok si Gianna sa pinto ng Unit 2B. Dahan-dahan itong bumukas. Pagkakita kay Gianna, nanlaki ang mga mata ni Raul. Akala niya'y multo ang kanyang kaharap. Sino ka? Ha? Imposible! Hindi ako multo, Raul. Ako si Gianna, ang babaeng itinapon mo sa dagat. Sinubukan ni Raul na isara ang pinto. Ngunit mabilis na hinarangan ito ni Gianna at pumasok sa loob. Anong kailangan mo sa akin? Umalis ka na! Papatayin tayo ni Ma'am Ezra kapag nalaman niyang dito ka. Alam kong inutusan ka lang niya at alam kong binabala ka na rin niyang patahimikin. Nakikita ko ang takot sa mga mata mo, Raul. Tulungan mo ko at tutulungan kita. Anong tulong ang maibibigay mo sa akin? Patay na ako sa oras na magsalita ako. Mas patay ka kapag nanahimik ka. Ginagamit ka lang niya. Pagkatapos makuha ang gusto niya, itatapon ka niya na parang basura. Pero kung magsasalita ka, kung tutulungan mo kung itama ang lahat, baka sakaling mabigyan ka pa ng pangalawang pagkakataon. Nanginginig na napaupo si Raul sa isang upuan. Ang mga salita ni Gianna ay sumapol sa kanyang konsensya at sa kanyang takot. Plano niyan lahat. Ang pagsabotay, ang pagpapanggap niya. Lahat.
Habang nagsasalita si Raul, may narinig silang malalakas na yabag sa labas ng pasilyo, papalapit sa kanilang pinto. Naku, andyan na sila. Ipinadala sila para patayin ako. At idadamay kanila. Biglang may malakas na kumalabog sa pinto. Sinusubukan itong sirain mula sa labas. Wala na bang ibang daan palabas? Sa bintana. Halika. Hinila ni Raul si Gianna papunta sa bintana na nakakonekta sa fire escape. Kinuha niyang isang maliit na bag at ang kanyang cellphone. Paglabas nila, nasira na ng mga tauhan ni Ezra ang pinto. Nagsimula ang isang desperadong takbo. Naghabulan sila sa mga bubungan at sa masisikip na eskinita ng tundo. Pinindot ni Gianna ang button ng kanyang earpiece. Eliza, tulong! Hinahabol kami! Sa isang madilim na eskinita, nadapa si Raul at nasugatan ang kanyang binti. Hindi na siya makatakbo ng mabilis. Hindi ko na kaya, Ma'am Gianna. Heto, Iniabot niya kay Gianna ang telepono. kunin mo na to. Sa phone na yan, may voice message siya na nag-uutos sa akin. Yun ang ebidensya mo. Sige na, tumakbo ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Hinarap ni Raul ang mga humahabol sa kanila para bigyan ng oras si Gianna na makatakas. Nagpatuloy sa pagtakbo si Gianna, hawak ng mahigpit ang telepono. Pagdating niya sa dulo ng iskinita, isang itim na kotse ang huminto. Nang mabilis sa kanyang harapan, si Elisa. Sumakay agad siya at mabilis na pinaharurot ni Elisa ang sasakyan, papalayo sa panganib. Sa loob ng kotse, habang humihingal, tiningnan ni Gianna ang telepono sa kanyang mga kamay. Hawak niya na ang susi, ang telepono na magiging patunay sa lahat ng kasinungalingan ni Ezra. Ngunit ang tagumpay nito ay may kasamang panganib. Ngayon, alam na ni Ezra na buhay siya at hawak niya ang ebidensya. Ang laban ay hindi na lamang para sa katotohanan, kung hindi ay para na rin sa kanyang buhay. Ang mansyon ng mga pormiento ay puno ng mga bisita, mga kilalang negosyante, socialites at mga miyembro ng media na naroon para saksihan ng gabi ng formal na pagpirma ng isang merger sa pagitan ng Pormiento Corp at ng Beridian Global. Si Ezra, sa kanyang mamahaling bestida, ay ngumingiti at nakikipag-usap sa lahat. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti ay merong tensyon. Ilang minuto bago magsimula ang programa, sa pribadong silid-aklatan, kinumpronta siya ni Eriksen. Ang mga mata nito ay hindi na nalilito kung hindi nagtatanong. Gianna, may itatanong ako sa'yo. Bago tayo ikasal, noong gabi sa balcony ng hotel, may ibinulong ako sa iyong pangako. Ano ang sinabi ko? Natigilan si Ezra. Ang isip niya ay blanko. Wala siyang alam sa ganoong alaala. Love, ano pa namang tanong yan? Ang dami nating memories. Hindi ko na matandaan ang bawat detalye. Hindi mo matandaan? Dahil hindi ikaw si Gianna. Ang sabi ko sa kanya, kahit anong mangyari, kahit mawala pa ang lahat sa atin, hahanapin kita. Sino ka ba talaga? Bago pa man makasagot si Ezra, isang staff ang kumatok para tawagin sila. Kailangan na nilang bumaba. Napilitan si Ezra na ngumiti at samahan si Eriksen. Sa entablado, nakaupo sina Ezra at ang representative ng Viridian Global. Hawak na nilang mga ballpen, handa ng pirmahan ang kontrata. Ang mga kamera ay nakatutok sa kanila. Bigla, ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas. Pumasok sina Gianna at Elisa. Tumahimik ang buong bulwagan. Ang mga bisita ay napalingon, naguguluhan habang nakikitang dalawang babae na may iisang muka. Security! Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Paalisin mo siya! Sabi kong wag mo siyang papapasukin! Wala kang karapatang magpaalis ng kahit na sino, Ezra.
Dahil hindi ikaw ang may-ari ng bahay na to. Ang pagbanggit ni Elisa ng pangalang Ezra ay nagdulot ng bulungan sa mga tao. Lumakad si Gianna papunta sa entablado. Hawak ang telepono ni Raul. Tapos na ang pagpapanggap mo, Ezra Cuevas! Sa tulong ng isang technician na kakampi ni Elisa, ikinunikta ni Gianna ang telepono sa sound system sa buong mansyon. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Ezra na naguutos kay Raul ay umaalingaw sa bawat sulok ng silid. Raul, anong hindi mo naiintindihan? Tumahimik ka. Magtago ka sa kung saan na hindi ka mahahanap. Ako ang bahala sa iyo. Kung hindi ka susunod, huwag mo kong susubukan. Isang malakas na pagsinghap ang narinig mula sa mga bisita. Si Ezra ay namutla. Ang lahat ng kamera ay nakatutok na sa kanya ngayon dahil sa wala ng matakbuhan at nakikita ang kanyang pagkatalo. Sumabog si Ezra. Oo, ako nga si Ezra. Ginawa kong lahat ng to dahil dapat sa akin ang lahat ng yan. Sa akin dapat si Eriksen. Palagi kang pida, Gianna. Palagi kang masaya. Samantalang ako, ang pamilya ko nagdusa dahil sa kapabayaan ng pamilya mo. Kinuha niyo ang lahat sa amin, kaya kinuha ko lang ang sayo. Ang kanyang pag-aamin ay isang malakas na kulog ang yumanig sa lahat. Si Eriksen ay napapikit, lubos na nasaktan sa pagkakaalam ng katotohanan. Sa gitna ng kaguluhan, isa pang komosyon ang naganap sa pinto. Pumasok si Mang Tomas, simple ang suot at ginagabayan ng isang news reporter. Ana! Anak! Nahanap ng mga mata niya si Gianna at tumakbo ito palapit sa kanya. Totoo nga! Ikaw nga ang nasa dyaryo! Humarap siya sa mga tao. Ang babaeng yan Sabay turo kay Gianna. ay inalagaan ko ng 8 buwan sa aming baryo. Nagising siyang walang maalala dahil sa sugat sa ulo. Siya ang biktima rito! Kasunod nito, pumasok na ang mga pulis na matagal nang tinawagan ni Elisa. Nilapitan nila si Ezra sa entablado. Hindi na ito nanlaban pa. Tumingin lang siya kay Gianna. Ang mga mata ay puno ng walang hangganang galit. Pinusasan siya at dinala palabas. Naiwan sa mansyon ang kaguluhan. Sa gitna ng lahat, nagtama ang mga mata ni Gianna at Eriksen. Walang salitang namutawi. Tanging mga matang puno ng sakit, pagsisisi at pag-asa ng paghilom sa kanilang mga puso. Natapos na ang pagpapanggap ni Ezra, ngunit ang pinsala nito ay mananatili. Lumipas ang 1 linggo mula nang mangyari ang iskandalo sa mansyon ng mga Pormiento. Ang balita tungkol sa peking Gianna na si Ezra Cuevas pala ay naging laman ng lahat ng dyaryo, telebisyon at social media. Ito ang pinag-usapan sa bawat coffee shop at opisina sa buong bansa. Ang ilang mga press conference, humarap ang pamilya Cuevas sa pamamagitan ng kanilang abogado. Formal nilang itinakwil si Ezra. Ang pamilya Cuevas ay walang kinalaman sa mga personal na krimen na isinagawa ni Miss Ezra Cuevas. Matagal na siyang hindi bahagi ng pamilya. We strongly condemn her actions and we offer our deepest apologies to the Pormiento family for the pain she has caused. Ang merger sa pagitan ng Pormiento Corp at Beridian Global ay agad na kinansila. Ang lahat ng koneksyon ni Ezra sa kumpanya ay pinutol. Ang kanyang madilim na plano ay tuluyan ng kumuho. Samantala, sa mansyon ng mga Pormiento, nanumbalik ang katahimikan. Si Gianna ay bumalik sa kanyang tahanan, sa kanyang silid, ngunit ang lahat ay parang bago at kakaiba sa kanya. Isang hapon, habang nag-iisa si Gianna sa may hatin, nilapitan siya ni Elisa. Gianna, I just want to say sorry. Sa ngalan ng buong pamilya, lalo na si Eriksen. Patawarin mo sana kami.
Hindi ka namin agad nakilala. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Elisa. Ikaw ang naging kakampi ko. Utang ko sa'yo ang pagbabalik ko dito. Si Eriksen. He's not taking it well. Sinisisi niya ang sarili niya sa lahat. Hindi kanya kayang harapin. Alam ko, pareho kaming biktima dito. Kailangan lang namin ng oras. Sa pagkakataong yun, lumabas si Eriksen sa hardin. Ito na ang unang pagkakataon na mag-uusap sila ng masinsinan. Mula nang mangyari ang lahat, iniwan sila ni Elisa para bigyan ng privacy. Lumapit si Eriksen kay Gianna. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Gianna, patawad. Yon ang tanging salitang lumabas sa kanyang bibig. Pareho tayong nasaktan, Eriksen. Pareho tayong niloko. Pero ang mahalaga, tapos na. Paano tayo magsisimula ulit? Pagkatapos ng lahat na nangyari, nasaktan kita. Hindi ako naniwala sa'yo. Ang tiwala, parang salamin yan. Kapag nabasag, mahirap nang buuin. Pero hindi ibig sabihin, imposible na. Siguro hindi natin kailangan balikan kung ano tayo dati. Siguro kailangan nating bumuo ng bago. Hinawakan ni Gianna ang kamay ni Eriksen. Ang pamilyar na pakiramdam na yun ay nagbigay ng konting ginhawa sa kanilang dalawa. Ang daan sa kanilang harapan ay mahaba at hindi madali. Maraming sugat ang kailangan pang hilumin. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, magkasama nilang haharapin ang kanilang bagong simula ay hindi perpekto. Ngunit ito ay totoo. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa muli nating pagkikita.